First day training na. Yung Okay mga naman. naging experience mo. Okay naman po. Ikaw, Ariel. Okay naman. Ano? Mahirap sa una pero pag pinagsikapan mo yung tinitraining mo, madali mo nang magigos lahat. Ito sa may mga training na ginawa natin, ano yung parang tip na nahirapan ka sa exercise? Di sa pag-warm up kasi dahil paulit-ulit. Yung warm up kasi, kumbaga, wina-warm up natin yung katawan natin para ma-ready kayo sa mga malagayan. Halos lahat ng skills na gagawin nyo, mapa-basketball, volleyball, kahit na anong sport, warm up. Unang-una yan, ginagawa yan. Kasi pag wala kayong warm up, yung body nyo, yung muscle nyo, pag gabi, sasakit yan. Kumbaga, yung mga muscle nyo hindi na ready. Kaya kailangan warm up. Kaya yung paulit-ulit na yan. Ano lang yan, dapat doon talaga. Ikaw, Aaron. Ayos naman. Hindi na parang din. Napagod. Kaya yan. Kaya pa. 5 araw kong training natin, ha? Ikaw, Bebe. Wala kayo, nahihirapan ako. Pag-track and field. Kanina. Saan doon sa mga, doon sa may mismong sprint na doon ka nahirapan? Doon sa may sprint kasi, kailangan mong iayos yung form mo para mas madali kang makatakbo. Kagaya ni Ariel kanina, maayos yung form niya, si Aaron din. Mararamdaman mo naman kasi yun pag maayos yung form mo. Makakatakbo ka maayos. Ayun, yung sa'yo, ayun yung i-workout natin sa susunod ng training. Ha? Yung position mo, saka pag magte-training, seryoso dapat, ha? Yung isip nyo, dapat din nakafocus kasi mahalaga yun. So, ayun. Susunod, bukas, yung magiging training natin, yung workout natin yung mga nahirapan kayo. May mga idadagdag na tayong training. Ayun lang. Salamat sa pag-attend sa training natin. See you bukas, ha?
Ariel? Okay naman, medyo madali na nasanay kasi sa una, syempre mahirap. Pagdating ng pangalawa, medyo dadali na yun. Nakapag-training na kasi kahapon ano? Yeah, Ano, kamusta yung katawan mo? Sumakit ba yung sumakit ba sa'yo? Hindi masyado kasi may warm up tayo na ginagawa para maiwasan natin yung mga injury. So, Aaron, Ayos lang din. Hindi katulad nung kahapon na medyo nahirapan. kahapon medyo mahirap sa'yo kasi una nga. Una pa lang. Ngayon, Ayos na. yung natatandaan niyo na ba yung mga tinuturo ko sa inyo? Yung mga position bago tumakbo, yung kamay, yung breathing. So, Bebe, Kumusta man? ano, Doon ako nahihirapan sa tactic talaga. Hindi na ako sabay. Sprint. Pag ganon, ang nakikita ko kasi sa'yo, parang kang nawawala ng pag-asa kasi nga parang mga kasabay mo, lalaki. Pag ganon, huwag mo iisipin na mahina ka. Maniniwala ka sa skills mo lagi. Kasi, kayong mga athlete kayo, yung mga athlete na yun, pinakamahalaga sa inyo is hindi lang puro physical abilities, hindi lang puro lakas ng katawan. Ito, kailangan mong gamitan na itong isip saka mindset. Huwag kayo nagpapa-epekto sa mga emotion nyo. Halimbawa, naglaro kayo ng basketball. Magagaling mga kalaban nyo. Isipin nyo akagad na magagaling yan, paano kami mananalo dyan. Huwag ganon. Pag ganon kasi laging mindset nyo, maunahan na kayo ng panghihina ng sarili nyo. Yung mga skills nyo, hindi nyo may execute kasi una-una, utak yung nagpapagalaw sa katawan natin. Kapag naunahan kayo ng negativities, wala yan, naapektuhan yung performance nyo. Pero pag lagi nyo sinasabi sa isip nyo, kaya ko to, pagdating sa laban, back to zero lahat. Walang magaling, walang mahina. Lahat kayo andon, maglalaban-laban. Hanggat hindi nagsisimula yung laban, wala pong panalo. Huwag nyo isipin panalo agad yung kalaban nyo kasi, nanalo na yan ng isang taon Parang huwag nyo isipin ganon. Pag nandun na kayo sa laban, lahat kayo back to zero. Nasa contest kayo. Lalaban ulit kayo. Maniniwala kayo sa mga kakayahan nyo. Kaya ikaw, Bebe, pag tatakbo ka, huwag mo isipin na puro lalaki kasama ko, mahina ako. Malalakas din yung babae. Isipin mo yung mga training mo na ginagawa. I-apply mo lahat ng mga matututunan mo para talaga pag nandun na kayo sa mismong laban, hindi maayos yung training nyo. Kayo ba? Pag ba sa mga ginagawa nyo, ano ba yung mga motivation nyo? Ito, Ariel, ano yung motivation mo pag sa laban? Halimbawa, pag naglalaro ka. Siyempre, pag maglalaro ka, huwag ka dapat magkakataig sa kama. Isipin mo yung ilabas mo yung tunay ng laro mo. Kasi pag nagpakampante ka sa kaba, mawalan ka ng Focus. mawalan ka ng focus sa laro. Pati yung mga skills mo, mapangunahan ng kaba. Lagi nyo iisipin, yung nakita ko to sa isang post, alisin ng kaba, makipagsabayan ka sa kanila. So, yun yung lagi nyo iisipin sa alisin yung kaba, makipagsabayan ka sa kanila. Kasi once na nandun ka na sa laban, yun lagi isipin mo Pag kinunahan ka ng kaba, lahat ng practice na yan, wala yan. Mawawala ng kwenta yan kasi maapektuhan yung Kaya huwag kayo magpapatalo sa kaba. So, Aaron, ano yung motivation mo pag Sabihin ko lang, parang iniisip ko na kaya ko to. At labas yung kaya ko. mahalaga din yung confidence, no? Pag kasi naniniwala ka sa kakayahan mo, magagawa mo talaga yung mga dapat mong gawin. So, yun. Hopefully, may mga natutunan kayo ngayon sa second day natin. And bukas, tutuloy natin yung training natin. Yung mga nakita kong weaknesses nyo, i-improve natin yan para mas maging maayos yung performance nyo during the game. No? Salamat sa pag-attend ngayon and sana magkita-kita pa tayo bukas, ha? Isa lang sa iyo. Thank you.
Siyempre, madali na lang i-warm up. May hirapan ka sa mga takbo. Ngayon kasi, sa third natin, hindi nakasampa yung intensity ng ano natin. Kasi pang third day naman na. Tapos, sa fourth day natin, medyo dadagdagan natin yung ano. Kasi, kumbaga, ngayon is parang nasa ano yung katawan niya para makarecover ka. So, during the race, paano nyo na, ano ba yung mga ina-apply nyo pag during the race? Na-apply nyo ba yung sabi kong positive self? Ha? Yung hindi kayo nagpapa-apekto sa mga negative. Ikaw, paano mo ginagawa during the race? Hindi ko iniisip nyo ka ba? Basta iniisip ko kaya ko. Yun yung lagi mong sinag-test. So, nakita ko maganda naman yung performance mo. So, pagpatuloy mo lang yung dance. So, Aaron, Hindi ko naisip na hindi ko kaya. Naisip ko lang sa hindi ko kaya na. Ayun. pag during the game, kinakabahan ka ba? Medyo. Medyo, pero hindi ka nagpapa-apekto. Baba. Maganda yung lagi mo lang i-apply yung gano'n. And kailangan may control breathing kayo. Pag nararamdaman nyo na ka ba, gagawin nyo lang yung ano, yung malalim na hinga. Exhale. Okay? Exhale. Tapos, focus na sa game. Ito, bebe. Ano yung ginagawa mo positive self-talk? Ayun na, nakikita ko, medyo mabagal ka eh. Ano yung ginagawa mo? Huwag kang kabahan. Kasi pag sinabahan tayo, lalong Apekto yung game. Lagi mo sasabihin sa sarili mo, kaya mo kasi nagpa-practice ka naman eh. So yun palagi yung tatandaan. Mahalaga yung positive self-talk. Kasi pag meron tayong maayos sa mindset, nag-reflect doon yung performance natin. Lahat yan, yung positive self-talk, hindi lang sa pag-race yan ina-apply. Sa lahat ng sport, ina-apply din yan. Pag ikaw yung pag-aaral, ina-apply yan. Kasi nag-reflect yan sa action natin. Kung meron kang right mindset. No? So, that's all for today and sana magkita-kita tayo bukas ang apat na training natin. So, thank you and ipahinga nyo muna yung katawan nyo. Ayan. Bukas, dadagdagan natin yung intensity. No? Aba.
natin training? Pang-apat. Apat. Pang-apat na. Opo. Oh. Sa tingin nyo, ano yung, bakit pa ulit-ulit yung ginagawa nating race? Para ano? Para matuto. At saka para ma-perfect natin yung pag-perform natin. Para magawa yung proper form. Ikaw, para maano yung mga mga pagkakamali, maayos. Tama. May tama. Yung ginagawa natin, yung tinatawag na race simulation. Ibig sabihin, ine-ensayo na kayo na parang nasa race kayo. Para pag mahirap kasi, puro basic lang ituturo sa inyo. Pag nandun na kayo sa race, sabihin nyo, ay, ba't hindi naman tinuro to? Ganito pala sa race. Kumbaga, makukulture shock kayo, yung ganun tatawag. Kaya, pag nandun na kayo sa may pag-race natin, seryosohin nyo kasi i-treat nyo na parang totoong race na yun. Sa distraction, ano ba yung mga dapat natin gawin sa distraction? Tayo magpapa-affect sa kaba. Stay positive. Bukod sa kaba, ano pa yung mga ibang distraction? Yung mga nasa paligid. Sa paligid. Diba, sa race natin, yung mga iba't ibang tao dyan, iba't ibang nag-cheer. Meron dyang ibubuka. Yung ka igagaw. Hindi ka magaling, ganyan. Kung naapektuhan kayo doon, Ano ka? oo, yung mindset nyo maapektuhan, pati performance. So, dapat, training natin yon na dapat, hindi kayo magpapadistract doon sa mga yan. Focus lang, kagaya ngayon, nadidistract. Saan nakatingin. Parang ganyan sa game. Wala, kung ano lang yung ine-aim yung goal, doon lang ang nakapokus. Ano yung mga breathing exercise na ginagawa natin? Ginagawa natin yung breathing. Pag na-stress kayo, ano sinasabi ko? Deep breathing. Ano yun? Inhale. Exhale. Gawin nyo nga. Inhale. Ulit. Dito yung inhale sa ilong. 1, 2, 3, go. Hold lang. 1, 2, 3. Inhale. Hold. Exhale. Tatlong ganon. Inhale. Exhale. Isa pa. Inhale. Exhale. Ganyan yung deep breathing, Pwede yan may apply sa lahat ng pag kinakabahan kayo, na-stress kayo, lagi yung gagawin nyo, So, yan. So, sa training natin, 4th day na to. And bukas, last day, training. Sana may matutunan pa kayo. Go. Spear.
Ready? Set! Set! Ilang araw na natin to? Ang 5. Last day? Last day. Last day of training. Ano yung pakiramdam na last day na? Masaya. Masaya. Na nakakapagod. Pagod. Mukhang pagod na pagod kaya. Asin. Ikaw. Saan mo? Chill-chill lang. Tumasel. Sila. Nakakapagod. Yung ginawa natin, nag-race kayo, di ba? Game yon. So, sino mananalo? Ano yung rules? Kayo magsasabi ng strength. Kung matatalo, yung mga kahinaan niya. Sino nanalo? Si? Aaron. Aaron. Unahin muna natin yung yung natalo. Ikaw. Ano yung sasabi mong mga kahinaan mo pagdating sa game, sa lahat ng sitwasyon? Hindi makasabay. Ano yun? Pag nararamdaman mo yung ganun, pinanghinaan ka daw. Oo. Ano pa? Matakot. Madali ka matakot. Years. Makasabay. Ano pa? Sa pagdating sa game, mga negative na madali ka bang mapikon? Opo. Madali ka mapikon. Yung sa'yo, hindi nakikisabay. Ano lang dyan, hindi nakakasabay. Training lang talaga. Palaging training lang doon. Kasi lahat ng magagaling, isipin mo, pag nasa game ka o nasa competition ka, ang isipin mo lagi, 0. Back to 0 kayong lahat. Kahit yung kalaban mo champion, back to 0 kayo. Hanggat hindi nag-i-start yung game, wala pa nananalo. Wala pa matatalo. Kaya huwag mo isipin na talo na ako agad dito. Magaling to dati eh. Paano kung nalamangan mo sa training, saka yung mas lamang ka dito sa isip? Diskarte, nagpa-apekto ka agad sa hindi ako makakakubay. Hindi ko kaya to. Wala na, ma-apektuhan na yung performance mo. Kung sa'yo, yung problema mo, yung weaknesses mo, na hindi ka makasabay, yung sa'yo, proper mindset lang, saka training lang, sasabayin mo yun. So, madaling mapikon naman, mindset din doon. Kailangan, kontrolin mo yung emosyon mo, kasi maapektuhan ng lahat ng major mo sa game. Madali ka mapikon. Ano mangyayari sa game? Malisira, makikipag-away ka, diba? Distract ka. Ano pa yung susunod? Ano pa isa mo? Mapipikon ka, hindi makasabay, saka ano pa isa mo sinabi? Natakot. Yun. May nakakabahan. Yung sinasabi ko sa inyo, pag kinakabahan kayo, isa pang exercise na ginagawa, breathing techniques. Diba? Saka yung mindset nga, puro mindset dyan. Kailangan malakas loob mo. Yung laging may isipin na, kaya yung isipin, kaya mo. Kaya mo. Ha? Kaya na mo. Takot ka?
naapektuhan kapag nasasapawan ka. Pag may, kumbaga, yun nga sabi ko, pag nasa game na kayo, pag magaling yung kalaban mo, naapektuhan ka. Sa'yo, ganoon din kay Bebe, no? Pag ganun yung nagiging mindset mo, parang yung nasa isip mo, yung positive. Yun nga, sinabi ko, pag simula ng game, lahat kayo back to same. Hanggat hindi nag-start, walang talo, walang mananalo. Conforme yun sa magiging approach mo, kung paano ka mananalo, kung paano mananalo isang team. Kapag hindi kayo nagpa-affect sa negative thoughts mo, na-affect mo ng game nyo, magkakaroon ng positive impact sa performance mo. Pag gano'n, nararamdaman mo pag nasasapawan nila, huwag kang mapapa-affect ko doon. Magaling yung tira, magaling yung performance ng isa. Hindi na kaya, kaya sumabog, hindi na kaya, gano'n. Huwag yung isipin. Kasi, kung apektuhan ka dun sa may ginawa ng kalaban mo, wala na yun, nakikira na yung game. Mag-focus ka na lang. Focus, right mindset, saka pag kasi nagawa mo ng tama yung mga ginagawa sa training, alam mo sa sarili mo nag-training, hindi ka pang sa training din, ano? Last, strength mo. Ano mga strength mo? Yung manalo, di ba? Ano mga strength mo? Hindi ko alam naman nanalo ako. Kala ko, nanalo. Pero tinry ko lang, tinitipid ko lang. Hanggang sa ako nanalo. So, parang yung strength ko, yung naniniwala ka sa sarili mo. Kaya, ano ka? Hindi humble. Hindi po yabang. Hindi po So, yung sinabi mong strength, isa yan sa magandang mga karakteristik ng isang athlete. Lalo na yung be humble. Kasi, lahat kayo doon, training, lahat din kayo nag-ano. Hindi puro yabang, puro lagi yabang pinapakita. At the end of the day, sportsmanship pa rin ang pinakamahalaga. Kasi lahat kayo nakikipag-compete lang naman eh. Huwag masyadong mega ba? Kung pupunta na sa away yung game, gano'n? Lagi nyo i-apply yung sportsmanship. Hindi po init ng ulo. Oo, hindi puro init ng ulo. And isa po pang strength ka mo yung paniniwala sa sarili. Yun, mahalaga yun, no? Para manalo ka, confident ka dapat sa ginagawa mo at focus ka. Focus sa goal. So, yan. Ito yung end ng ating training. Sana natutunan kayo. And thank you for sa pag-attend ng training natin. Yung mga skills na natutunan nyo, pwede nyo na i-apply kung ipopursue nyo yung pagtakbo sa athletics sa running and race. Pwede nyo i-apply yan, no? And yung mga pinag-usapan natin, yung mga motivation, feedback na yan, apply nyo yan para maging maayos yung performance nyo, no? So, yun, thank you for your cooperation.